Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ba ang goal ng Kristiyanong pamumuhay. At ang Bible verse natin ay mula sa John chapter 15 verse 4 to 5. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw ay abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami tayong mga pangarap o goal sa ating buhay. May mga gustong umasenso, magkaroon ng mataas na trabaho, makapagtapos na pag-aaral, o magkaroon ng isang masayang pamilya. Pero tayong mga Kristiyano, ano nga bang totoong goal natin sa ating pamumuhay? Ang pinakasagot dito, mga kapatid, ay ang magkaroon ng malalim, totoo, at buhay na connection kay Kristo. Ito ay isang connection na hindi lang basta-basta emosyon o simbolo, kundi isang mystical union. At ano nga ba ang mystical union? Ito ay ang isang misteryosong pero tunay na realidad na tayo ay nasa kay Kristo at siya ay nasa atin. Hindi man natin ito lubos na may paliwanag, pero ito ay pinapahayag sa Biblia. Isang spiritual na ugnayan na totoo, buhay at makapangyarihan. Ang mystical union ay hindi lang mapakiramdam. Ito ay ang pagkakaisa sa kanyang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, kaluwalhatian. At ang lahat ng ito ay posible sa pamagitan ng banal na Espiritu. Para naman sa ating teachings ngayong araw ay unang-una, we are united with Christ in His resurrection. Ibig sabihin nito mga kapatid, tayo na dating patay na sa kasalanan ay muling binuhay na kasama ni Kristo. Tayo ay nakay Kristo na. Ang dating tayo o ating dating katangian ay namayapa na at ang bagong tayo ay buhay na para kay Kristo. Hindi tayo alipin ng kahapon, kundi malaya na tayo sa bagong buhay. Kalaway, we are united with Christ in His perfection. Hindi dahil tayo ay perfecto mga kapatid, kundi dahil si Kristo ang perfecto at tayo ay nakakabit sa Kanya. Tinuturing tayong malinis, banal, at matuwid dahil sa Kanya. Kaya kahit magkaroon tayo ng pagkukulang, hindi ito ang huling hatol. Dahil ang katuwiran ni Kristo ang bumabalot sa atin. And katatlo, we are united with Christ in His reign. Hindi lang tayo basta tagasunod na lamang. Tayo rin ay tagapagmana ng Kanyang kaharian, mga kapatid. Kasama natin si Kristo sa Kanyang pamumuno at bahagi tayo ng Kanyang plano na palaganapin ang Kanyang kalooban sa buong mundo. Para naman sa ating application, ano ba natin tumasa sa buhay? Una-una, be an imitator of Christ's character. Kung makabit tayo kay Kristo, natural lang na unti-unti tayo nagbabago at napapakita natin ang bunga nito. Tulad ng prutas sa sanga, hindi ito pinipilit, kundi ito ay resulta ng pagkakabit sa puno. Ganon din dapat tayo. Kapag tayo na kay Kristo na, lalabas ang kabutihan, kapayapaan, kababaang loob, at pag-ibig natin. At ito tatapos ang aking daily devotion mga kapatid. Maraming salamat sa panonood.